Paano kung gustuhin ng isang superhero na maging Diyos? Pag-usapan natin ang The Boys Season 5 Episode 4 at ito na nga ba yung katapusan ni Homelander? Bago ko to napanood, marami na akong nabasang naboringan or napangitan nga sa episode na to, pero for me, okay lang. Pero wala lang talagang masyadong nangyari. Siyempre, last season na to and every episode counts, and so, let's hope na yung katahimikan dito, eto na yung magiging buwelo papunta sa maraming kabaliwan pa. Alam mo, feeling ko talaga, nanay ni Homelander si Stormfront, on which nakakasuka yun para kay Homelander, given na nag-anuhan sila ni Stormfront eh. Dagdag mo pang may mommy issue siya and the milk stuff, alam mo yon, it's enough to make a person crazy. How much more yung isang baliw na talaga? I mean, theory pa lang naman din to kasi nga, palaging nababanggit si Stormfront this season, tapos palaging ang awkward ng reaction ni Soulja Boy, lalo na tuwing binabalikan nga yung nakaraan na alam mo yon, halatang may sikreto talaga siya na makakaapekto kay Homelander eh. Ang tawa din ako dito nang biglaan nga sila nag-away-away doon sa Fort Harmony, tapos nung pauwi na sila, ang awkward nga. Tapos, tumugtog pa yung Mambo number 5. Kala ko lalabas si Lola Tinidora eh. Regarding this episode, I would agree na wala talagang masyadong nangyari, na kung meron man siguro, konti lang in character development, pero ayun, parang filler episode lang talaga to. Quoted dito si Frenchie eh, kasi kung hindi niya na-rage bait si Soulja Boy, wala. Baka tege na sila Mother's Milk and si Yui. Episode din pala na to, pinalawak nga nila yung character nga ni Starlight, na binisita nga niya yung tatay niya, tapos, meron pala siyang kapatid na nakakabwisit. Medyo kinakabahan nga ako kay Starlight honestly, kasi kadalasan, yung mga characters na binibigyan nga ng closure or nagkakabati ng konti, sila, yung hindi nakakaligtas sa dulo eh. So far, medyo nakukulangan din ako sa ganapin appearance nga nila Firecracker and ni Sister Sage, na maganda kasi yung pasok nila last season eh. Pero on this one, medyo wala lang silang masyadong ginagawa sa kwento. Oo, sila yung gumagawa ng narrative, paano nga gagawa ng kulto itong si Homelander, nagagawin nga siyang Messiah or Diyos ganon. Pero besides that, parang na-disregard na lang din sila sa kwento eh. On this episode, medyo nagustuhan ko rin pala yung nagkasama si na Homelander and si Soulja Boy, kasi wala lang, kapag magkasama kasi sila, mas napapakita ni Homelander kung sino siya, since kapantay lang niya halos si Soulja Boy eh. I mean, munti ka na rin naman siyang mategi ni Homelander before kung hindi lang dumating si Butcher, so alam mo yun. Medyo nakakatawa lang din pala dito nung tinrap nga siya ni Soulja Boy doon sa loob nga ng vault tapos nangihina nga siya, and I like yung conversation nga nila Homelander and Butcher na parang naging usapang tatay sa tatay eh. Si Homelander, tatay para kay Ryan, si Soulja Boy, tatay para kay Homelander, and kay Butcher naman, doon din kay Ryan. Gusto ko din palang banggitin si Ashley na medyo nararamdaman kong malapit na siyang bumaliktad kay Homelander eh. Inaabangan ko na lang is ano yung mangyayari na magbibigay nga kay Ashley ng lakas ng loob na gawin yon. Medyo nararamdaman ko din isa kanila Frenchie and Kimiko yung hindi makakasurvive nga sa dulo nito, and ang hirap mamili. De joke lang, si Frenchie na lang kasi nga siya yung masama talaga sa totoong buhay eh. So yun, interesting na si Homelander ay slowly going crazy na nga, na iniisip niya na talagang sugo nga siya ng Diyos, na nung sinabi na nga niya yung "It's my destiny!" Naalala ko si Tai Lung sa Kung Fu Panda. Parang nakakatakot lang yun isipin kasi if iisipin ni Homelander na isa na nga siyang Diyos, na mas mataas na nga talaga siya sa kahit sinong tao, then wala nang makakapigil pa sa kanya sa kung ano mang gusto niyang gawin. So far, meron na lang natitirang 4 na episode, so I'm very curious kung ano nga yung mangyayari kasi medyo hindi ko pa nararamdaman and slightly concerning kasi nga, baka maging disappointing yung final season nito. Wala lang, sayang lang kung sakali. So far kasi, it doesn't feel that they're successfully wrapping up the entire series doon sa 4 na episode so far. Pero let's see if yung last episode would be epic enough to end the series. So yun lang naman, sino yung sa tingin yung hindi makakasurvive sa may dulo? Comment nyo na lang. Thank you.